Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa iyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon upang tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami ay nagpapasalamat sa inyo. Pinapupurihan namin kayo at dinadakila, Panginoon. Kayo ay hindi nagbabago, Panginoon, sa inyong katapatan. Kalakip nito, O Diyos, ang aming pagpapakumbaba at humihingi ng inyong kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang. Panginoon, paging dapatin niyo po kami sa araw na ito sa amin pong pagdulog sa inyo. At alam po namin na ang inyong pagtugon ay laging napapanahon sa aming mga panalangin kahilingan. O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito, maging ang aming mga kaagapay, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay. O Diyos, ang inyong gabay, ang inyong pagpapala, kalakasan at proteksyon ay maranasan naming lahat. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa araw na ito ang sitwasyon ng aming bansa, Panginoon, sa kabila ng mga pangyayari, Panginoon, na naapektuhan ang bawat pamilya. Kayo ay laging naririyan para kami ay bigyang kalakasan, Panginoon, na harapin ang mga pagsubok na ito ng aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay, maging ang lahat ng pangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang mapapurihan, kayo po ang madakila sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman sinagot na o tinugon na ng Panginoon ang ating mga prayer request, pasalamatan din natin siya sa pagko-comment ng inyong praise reports. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, halika, samahan mo ako. Tayo ay magbulay-bulay. Isa na namang napakamahalagang paksa ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ito ay ang tungkol sa kapatawaran or forgiveness. Sa physical na buhay, ang isang sanggol ay nangangailangan ng paligo. Sa spiritual na buhay, kailangan din ng isang mananampalataya ang paligo o paglilinis mula sa kasalanan.
ang kapatawaran ng siyang espiritual na paligo ng isang tao. Sabi sa unang 1, kabanatang 1, talatang 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. At sa kabanatang 2, talatang 2, si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kagapay mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang mga sumusunod na mga katotohanan. Una, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay banal at malinis. Ang kanyang layunin ay wag nang magkasala ang tao. Ang plano ng Diyos ay lagi na lang lumakad ang tao sa liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay binubuo ng mga sumusunod. Una, ang Biblia. Habang binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos kaagapay, ang Biblia ay malalaman natin ang kanyang mga aral kung paano tayo mamuhay at maglingkod sa Kanya. Dapat nating laging sikapin na masunod ang mga katotohanang natututunan natin mula sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Aklat ng Mga Awit, kabanatang 119, talatang 105, salita mo'y isang tanglaw, sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. At sa pangalawang Timoteo, kabanatang 3, sa mga talatang 16 at 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawa, ang banal na espiritu. Subalit hindi sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos. Kailangang ilapat ng Espiritu Santo ang mga katotohanan mula sa Biblia sa mga tiyakang bahagi sa sitwasyon ng ating buhay. Dapat nating sikaping lagi na sundin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ayon sa 1 kabanatang 14, talatang 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ikatlo, ang konsensya. Sa loob natin ay mayroong maliit na tinig na kung tawagin ay konsensya o budhi, na nagsasabi sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti o masama. Sa ganang kanyang sarili lamang, ang konsensya ng tao ay maaaring magkamali. Halimbawa, sabi nila ang isang magnanakaw ay binabagabag ng kanyang konsensya kapag ninanakawan niya ang kanyang kapwa magnanakaw. Subalit hindi nagugulo ang kanyang konsensya kung magnakaw sa ibang mga tao. Ang konsensya natin ay dapat pinapatnubayan ng maliwanag na aral ng salita ng Diyos at nililiwanagan ng Espiritu Santo. Isang mabuting patakaran tungkol sa konsensya ay ito: kung hindi ka nakatitiyak, huwag kang gumawa ng anumang hakbang, maghintay ka ng dagdag na kaliwanagan. At kahit na sa palagay mo ay tiyak mo kung ano ang dapat gawin, dapat lagi mong suriin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos. At laging hingin ang patnubay ng Espiritu Santo. Sabi sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 24, sa talatang 16, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. At sa Aklat ng Mga Kawikaan, kabanatang 3, sa mga talatang 5 at 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.
Subalit kaagapay walang perpektong Kristiyano. Maaari pa rin magkasala ang Kristiyano dahil sa mga sumusunod na mga kadahilanan, dahil sa kahinaan, dahil sa musmus pa siya sa pananampalataya, at dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano kung gayon ang paraan ng Diyos para magkaroon ng kapatawaran ang Kristiyano kapag siya'y mahulog sa pagkakasala? Nagbibigay ang Diyos ng paraan para sa kapatawaran ng kasalanan ng Kristiyano. Napapaloob sa paraang ito ang sumusunod na mga katotohanan ayon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At sa kabanatang 2, talatang 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Upang tumanggap ng kapatawaran kaagapay, ang Kristiyano ay dapat humingi ng tawad, diretso sa Diyos. Lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos. Tama po ba? Kaya dapat tayong dumiretso sa Kanya para humingi ng tawad. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan at karapatang magpatawad ng kasalanan. Sa kumpisal ay inaamin natin sa Diyos kung ano talaga ang nagawa nating kasalanan. Halimbawa, kung tayo ay nagsinungaling, sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagsinungaling, patawarin niyo po ako, Panginoon. Pinatatawad tayo ng Diyos alang-alang sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo ay sumasagisag sa kanyang ginawang pagtubos doon sa krus na kanyang isinagawa ng minsanan para sa lahat ng panahon. At hindi na ito uulitin pa. Lahat ng kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap ay binayarang lahat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at bukod tanging sakripisyo sa krus. Ang sabi sa mga Hebreo, kabanatang 9, talatang 26, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likhain ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Kaagapay tinitiyak sa atin ng Diyos na tayo ay pinatatawad at nililinis sa ating mga kasalanan. Sa sandaling tayo ay humingi o magkumpisal tayo diretso sa Kanya. Hindi natin kailangang hintayin ang araw ng bukas o ang susunod na linggo para malaman na tayo ay pinatawad na. Mahal tayo ng Panginoon at napakalawak ng Kanyang biyaya para sa atin. Ngunit ang nais ng Panginoon, tayo ay mamuhay sa Kanyang kabanalan. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga
tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na Ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo na may mapagpakumbabang puso na patuloy na umaamin sa aming mga kahinaan at kayo, O Diyos, ang aming kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hayaan ninyo na sa aming pagdulog, makita nyo at masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at idinudulog ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Ipinagpipray namin sa araw na ito, Panginoon, si Miguel Andres Reyes. Ang aming panalangin para sa kanya ay financial stability. At sa kanyang trabaho, Panginoon, ay hayaan ninyo na ikaw ay kanyang maranasan bilang kanyang gabay
at proteksyon, Panginoon, sa anumang banta ng panganib o disgrasya, Panginoon, sa kanyang trabaho. Lord, i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan at ang pangangailangan ng kanyang pamilya, Panginoon. Amin din ipinagpipray si Jocelyn Faith de la Cruz, Panginoon. Ang aming panalangin sa kanya ay maging maayos, Panginoon, ang kanyang kalusugan, lalo na po ang kanyang mental health, Lord. As a working student, ang aming dalangin ay maibsan siya, Panginoon, sa anumang kahirapan o stressful moment, Panginoon, sa kanyang school at sabay sa kanyang pagtatrabaho. Panginoon, naway lagi siyang mag-focus sa inyo, yung pag-asa, Panginoon, na galing sa inyo. Patuloy din namin ipinagpipray sa araw na ito ang aming kapatid na si Ramon Paulo Santos. Ang aming panalangin, Panginoon, para sa kanya ay patuloy niyo siyang samahan at ganun din ang kanyang father, Panginoon, ay amin inilalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat siya po ay mayroong dinadalang karamdaman sa puso, Panginoon. Lord, kayo po magpapagaling sa kanya at alam namin na ang inyong kalooban ang masusunod. Kaya alam namin, Panginoon, na ang bawat nagtitiwala sa inyo ay nagkakaroon ng pag-asa, Panginoon. Bigyan nyo ng kalunasan o kagalingan ang karamdaman ng father ni Brother Ramon Santos. Panginoon, dalangin din namin kay Maricar Villanueva, Panginoon, ay kapayapaan sa kanilang tahanan. At alam namin, Panginoon, na kayo ang magiging sentro, Panginoon, ng mga pamilya na mayroong pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, naway magkaroon din ng magandang pagsasama, lalo na ng kanyang mga magulang, at magkaintindihan sila, Panginoon, sa loob ng kanilang tahanan. Amin din pong ipinagpipray sa araw na ito si Alvin Carlo Mercado, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay magandang kalusugan sapagkat siya po ay madalas na nahihirapan sa kanyang sakit sa tiyan, sa likod, at minsan po ay ang kanyang buong katawan, Panginoon. Kaya naman, amin pong inilalapit sa inyo, gawa ng kanyang trabaho, Panginoon, kung nabibigatan man siya, Lord, kayo po magbibigay ng kalakasang physical sa kanya, yung energy na kailangan niya sa trabaho araw-araw. Panginoon, pinagpipray din namin sa oras na ito si Sheila Ann Cruzado. Lord, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito ay paggabay ninyo sa kanyang tinatahak na karir, Panginoon, at sa kanyang trabaho, Lord. Hayaan ninyo na magkaroon siya ng maayos na desisyon kung anuman yung hakbang na kanyang gagawin o pagpaplano ayon sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Naway gabayan niyo po siya at bigyan ng malinaw na direction. Lord, pinagpipray din namin si Rafael Luis Estrada, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang little sister, Lord, nakakaramdam po ng anxiety sa mga panahong ito. At alam namin, Panginoon, na kayo din, o Diyos, ang haabot sa mga tao na nandoon sa parte ng kanilang buhay ng pag-aalala, Panginoon. Lord, ang gabay ninyo, ang pag-ibig ninyo, ang biyaya ninyo, ang maranasan ng aming kapatid na ito, ng little sister ni Rafael Estrada. Panginoon, pinagpipray din namin si Clarissa Joy Mendoza. Ang kanyang panalangin sa araw na ito ay pag-asa para sa kanilang pamilya at para sa kanya, Panginoon, na naway wag siyang tumigil na magtiwala at manampalataya sa inyo kahit pa sa mga panahon ng kabiguan, problema, mga challenges, Lord, manatili pa rin kami na nakakapit sa inyo, Panginoon. Kaya ang aming prayer para kay Sister Clarissa Mendoza ay ganap na katatagan ng kanyang buhay pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Ganon din, pinagpipray namin sa oras na ito si Jonathan Paulo de Guzman. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo, Diyos, ang
patuloy din na mag-iingat sa kanya, lalo po sa kanyang biyahe, Panginoon, sa as delivery driver. Lord, ingatan niyo po siya at minsan nakakarating siya sa mga malalayong lugar, inaabot siya ng gabi sa daan. Panginoon Lord, ang protection ninyo at pag-iingat ay kanyang maranasan. Patuloy din namin pinagpipray si Elaine Marie Capile. Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay lalo siyang magkaroon ng courage o kasigasigan sa paglilingkod sa inyo at bigyan niyo siya ng matibay na desisyon, Panginoon, sa kanyang pagsisimula ng bagong trabaho, Panginoon. Lord, naway maka-adjust siya ng maayos, Panginoon, at mabilis, Panginoon, alang-alang sa kanyang paghahanap buhay. Panginoon, samahan niyo siya lagi, huwag niyo po siyang pababayaan, huwag niyo po siyang iiwanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Amin din inaalala, Panginoon, sa oras na ito, ang aming mga kamanggagawa dito po sa Yimilef Church sa Kuloong. Panginoon, ang aming panalangin ay maging matagumpay yung kanilang fishing tournament, Panginoon, na gaganapin sa May 1 dyan po sa Valenzuela, Panginoon. Lord, ang aming dalangin ay inyo po silang pagkaisahin at gamitin nyo po itong fellowship na ito, itong fishing tournament na ito, na lalo pang marami pong mahikayat na maglingkod sa inyo. Ito po sa pangunguna ng aming kamanggagawa na si Pastor Reverend Ariel Basas. Panginoon, ingatan niyo po sila, samahan niyo po ang kanilang paglilingkod diyan po sa Yimilef Church sa Kuloong, Valenzuela. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang ministry na ito sa inyo at alam namin na sasamahan niyo sila, Panginoon, para sa inyong kapurihan. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito ang aming kamanggagawa, si Pastor Nolito Miranda at ang buong Miranda family dyan po sa Cavite. Samahan nyo sila lagi, ingatan, ang guidance ninyo, ang patuloy na maranasan ng aming kapatid, ang kamanggagawa, Pastor Nolito Miranda, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat din namin ang aming kapatid, kamanggagawa na si Ma'am Imelda o Apple Lipit, Lord, dyan po sa BIR, Panginoon. Ito po yung mga lingkod po ninyo na talagang katuwang namin sa ministeryo, Panginoon, umaalalay sa amin, Panginoon, sa bawat at hakbangin na magbibigay sa inyo ng kapurihan. Lord, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, ang buong Lipit family, Panginoon, at ikaw po lagi ang patuloy na mapapurihan sa buhay ng aming mga kapatid na ito, kay Ma'am Imelda Lipit. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Sister Teresita de Pontaurum, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo rin ang tumawag sa aming kapatid na ito sa kanyang paglilingkod, Panginoon, sa kanilang simbahan diyan po sa Patak, La Union, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, patuloy niyo siyang samahan kasama po ang buong kanyang sambahayan at patuloy niyo siyang ingatan, Panginoon. Lord, patuloy na ipinagpipray namin si Nanay Cora Salitico. Ingatan niyo po si Nanay Cora sa lahat ng kanyang gagawin at pagpalain niyo po siya sa lahat, Panginoon, ng kanyang mga plano sa buhay. Lord, alam namin na wala pong imposible sa inyo, wala pong mahirap sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na alam at nakakakita ng lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, marami pong salamat at pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras pong ito ang aming kapatid na si Brother Engineer Romar David, Lord, at alam namin na sa kanya pong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi niyo po siya pababayaan, hindi niyo po siya iiwanan, Panginoon. Maraming salamat sapagkat alam namin na kayo ang kanyang katuwang, kayo ang kanyang kasama sa kanyang pagtatrabaho sa barko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras pong ito si Nanay Arsenia Calion, Panginoon. Lord,
anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan ng kanyang pamilya, sana'y lagi kang naroroon. At higit sa lahat, bigyan niyo po lagi ng kalakasan, physically, Panginoon, si Nanay Arsenia Caleon, Panginoon, maging sa kanyang paglilingkod sa inyo, patuloy na ikaw ang mapapurihan sa kanyang buhay. Maraming salamat po. Pinagpapasalamat din namin sa inyo si Brother Epifanio Salvador na talaga pong laging katuwang namin dito po sa FEBC sa kanyang paglilingkod, at naway patuloy niyong pagpalain ang ministeryo na ipinagkatiwala niyo po sa kanya, at pagpalain niyo rin ang buong family ni Brother Epifanio Salvador, ang buong Salvador family. Maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat kami ay nakadulog sa inyo. Kami, Panginoon, ay alam namin na hindi nyo isasantabi, Panginoon, ang aming mga panalangin, kundi ito'y tutugunin ninyo ayon sa inyong kalooban, kapanahunan sa aming mga buhay. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Ay sarap ng lumapit sa